Ano ba yung law of comparative advantage na sinasabi sa economics? Sige, subukan nating simplihan, ano? Doon sa barangay Torlong, may dalawang magkaibigang farmers, si Maneng at si Mane. Yung farm ni Maneng, pag tinaniman, nakaka-harvest ng 4 na dambuhalang talong. Kapag naman ginawang poultry, nakaka-4 ding gahiganting itlog. Yung sakahan naman ni Mane, nakaka-4 ding malalaking talong. Pero pag ginawang manukan, nakaka-8 gagabaldong itlog. Siguro dahil may maliit na ilog kaya mas motivated yung mga manok. Ngayon, ang mga taga roon ay mahilig sa tortang talong. Kaya nga Torlong ang pangalan ng kanilang lugar. So hinahati nila ang paggamit sa lupa. Kaya sa isang anihan, si Maneng may 2 talong at 2 itlog. Si Mane naman, 2 talong din, pero 4 ang kanyang itlog. Sa madalit sabi, ang total nila ay 2 plus 2 talong and 4 plus 2 itlog equals 4 talong and 6 itlog. Minsan nagreklamo itong si Maneng, nakakainis pare, tinutuka ng mga manok ang pananim ko. Ganun ba? Pareho pala tayo. Ano kaya kung ikaw na lang ang magtanim at ako naman ang magmamanukan? Para yung mga talong natin hindi matiktok ng mga manok. Yun, kaya pagdating ng araw, ang total nilang 2, 4 na talong ni Maneng at 8 itlog ni Mane. Maalala natin ang total nila dati ay 4 talong at 6 itlog. So, insight number 1, sa pagtatakda ng ano ang gagawin at sino ang gagawa, nagiging mas sulit ang napapala. Minsan ulit, nagreklamo naman si Mane. Nakakasawa na puro itlog. Boiled, fried, scrambled, araw-araw na itlog. Nako, kami rin, panay talong. Nilaga, inihaw, pinirito. Araw-araw, talong. Ano kaya pare kung magpalitan tayo? Okay ba sa'yo, 2 talong ko kapalit sa 3 itlog mo? Okay. Kaya pagkatapos nilang magpalitan, si Maneng ay nagkaroon ng 2 talong at 3 itlog. Si Mane naman, meron ng 2 talong at 5 itlog na natira pagkatapos mabawasan ng 3. Maalala ulit natin, noong kanya-kanya sila, si Maneng may 2 talong at 2 itlog. Pagkatapos maghatian ng gagawin at magpalitan, naging 2 talong plus 3 itlog. Si Mane naman, noong kanya-kanya sila, may 2 talong plus 4 itlog. Dahil sa specialization and trade, mayroon na siya ngayong 2 talong plus 5 itlog. Insight number 2, sa pamamagitan ng pagtakda kung sino ang gagawa ng ano at palitan ng mga produkto, ang magkabilang panig ay parehong panalo. Maning-mani. Hoy anak ng lupang hinirang, kung saan matatagpuan ang timyas ng perlas ng silangan, nagniningning sa buong kapuluan. Taglay ko ang hiwaga ng silangan, at saan mang bayan o lungsod, maging timog, hilaga at kanluran, ang Pilipino ay namumukod. Sama-sama nating abutin pinakamatayog na bituin, at ang aking tagumpay ng
aking lipi, ang tanging hinimithi at hinahangad. Hangad ko'y tagumpay natin lahat. Ako ay may isang munting pangarap sa ating dakilang lupain, at sa sama-sama nating pagsisikap, sama-sama ring mararating ang iba't ibang galaw, iisang patutunguhan. Dito, isang araw, isang kapuluan. Sama-sama nating abutin pinakamatayog na bituin. At ang aking tagumpay, tagumpay ng aking lahi, tagumpay ng aking lipi, ang tanging minimithi at hinahangad. Hangad ko'y tagumpay natin lahat. Hangad ko'y tagumpay natin lahat. So yun, sige po. Nong Gary, sa'yo po muna yung microphone. Sige, ang ating given, no? Nakita naman natin sa balita na ang lalaki ng mga amounts, no? In the billions. Sabi pa, baka umabot pa ng trillion, no? Yung amount na pinag-uusapan, napakalaki na amount. Tama si Chong, paulit-ulit ito. Ako'y senior citizen na, 50 years na ako na aktivista, kalahating siglo na, at naabutan ko pa yung diniklarang martial law noong 1972. Hanggang ngayon, no, paulit-ulit yung corruption. Ang diskusyon ay palaging napupunta sa morals, no? Yung mga walang hiya, mga mga kakapal lang mukha, yung mga gano'n na mga analysis natin. At walang nararating dahil sa over-moralized yung ating critic doon sa corruption. But it's a magandang clue yung laki ng amount. So ang magandang question, saan nanggaling ang amount na ito? Saan galing ang paano nangyari na ang mundo ay nakaproduce ng ganitong kalaking amount na nakukurap? So I think yun ang maganda nating suriin, ano ba yung sistema ng pagpo-produce noong makukurap. No, kasi wala namang makukurap kung walang available na makurap, no? So doon tayo mag-umpisa, saan galing yung nakukurap? No? At yung nakukurap ay galing sa tatlong i-simplify natin, no? Tatlong uri ng extraction. Huh? Yung unang extraction, yung pag-optimize, no, yung sinasabing productivity. No, yung halimbawa sa ating farm, halimbawa, no, gusto natin mas mabunga ang farm, mas maraming bunga, marami tayong. At ang tawag niyan ay classical economics.
Yan sila si Adam Smith, sila si Ricardo, si Stuart Mill. Ang sinasabi, sa pamamagitan ng division of labor, trading ng comparative advantage, and industrial production, dadami ang produkto. So kung maraming produkto, mag-enjoy tayo ng marami, mas malaki ngayon ang ating napagkatian, mas mayaman ang isang lipunan. Yun ang classical yan, tuturo yan sa ating high school economics. So, that's extraction. Yung paggawa noon, galing sa yaman ng kalikasan. Kasi ang economics kasi, talento ng tao, plus yaman kalikasan, human resources, and natural resources. So habang madami kang na-produce, ini-extract mo galing sa lupa. Essentially, yung iyong bunga. Ngayon, kung pararamihin mo, mapapagod ang lupa. Kasi ang ating psychology ng production, paramihan, magbunga ng marami. Kaya yung ating halimbawa, yung soil natin, nasisira yung ating soil. Nawawalan ng nitrogen fixing bacteria, nauubos sila, naano ang lupa, less and less productive, naging dependent sa fertilizer, pesticide, ang ating mga praning. Makikita mo yung ating industrial production sa agrikultura, talagang hinuhukay ang lupa, sinisira ang ating soil. So yun ang unang mode of extraction. Extraction sa environment. Yung yaman na ito, galing sa pananakit sa environment. Kaya yung mga anarkista, mahalaga sa kanila yung ecology. No? Huwag nating sirain ang mundo dahil lang sa gusto nating mag-produce ng marami. Yeah. So, etika yan ng kasapatan, di ba? Mamuhay ng payak. Kung hindi kailangan, huwag sirain ang lupa. Ang ating mga katribo, ganun. Hanggang ngayon na may mga tribes tayo na hindi naabot masyado na kukuha lang sila sa gubat yung kailangan lang nila. Hindi porket dahil may makukuha, kukunin mo lahat. So, yun yung unang pinanggalingan ng corruptible na yaman na yun. Pinakamalaki, minahan, logging, industrial fishing, industrial farming, yung ating poultry and even pork and beef industries na industrialized. Doon nang gagaling ang yaman na yan. Unang pinagkukunan ang kalikasan. Yung pagbabaha, galing yan doon sa pang-abuso natin sa pamamagitan ng ekonomiya. Maalala mo kahit sa Bible yata merong pagpapahinga, di ba? Every 7 days, pahinga muna. Kasi napapagod ang lupa. Hindi naman lang yung tao ang napapagod sa katatrabaho. Pati yung lupa, di ba yung lupa, hindi nila tataniman. Mayroong isa ba yun sa 7 taon, hindi nila tinataniman. Dahil nagpapahinga ang lupa. Sa industrial production, wala pahinga. Kailangan nating pagkakitaan ito. Sasagarin natin optimization ng production. Maganda lang pakinggan, industrialization, maganda pakinggan, pero at the cost yan palagi ng environment. Maririnig mo ngayon, carbon footprint, galing sa mga industrialisadong bansa. Sila yung unang naaabuso niya. Extraction sa environment, number 1. Pangalawa, yun yung critic naman ng kapital. No? Kapag ikay nagtatrabaho sa pamamagitan ng sahod, sa ngayon, sahod ng sa totoo lang, yung ngayon ang trabaho ng mga nasa BPO, maabot minsan ng 12 hours, 14 hours sa isang araw. No? Yung worth ng kanilang pawis na dapat lang sana doon sa kasya, sa lahat, siguro mga 2 oras lang doon. So pinagkakitaan yung
kanyang pawis ng may-ari ng mga industriya. Lahat ng klaseng industriya, sabihin mo nagluto ka ng kanin, magmanegosyo ka lang ng kanin. Yung kanin yan, may bigas, may tubig, may kalan, may kaldero. Aba, hindi lang yun. Yung kalan na yun ay pinudos sa metal. So may mining company na involved doon. Pinagkakitaan yung manggagawa sa minahan. Yung tubig galing sa Maynilad. Pinagkakitaan ng mga manggagawa doon. Yung kuryente, kung di kuryente yung kalan mo, pinagkakitaan, patong-patong na pinagtutubuan ng mga manggagawa. No, kaya yung mga yun yung critique ng labor value, no, na napaka-corrupt ng sistema. Hindi lang ito corruption, legal na corruption ito. Legal ito, na may minimum wage tayo sa Manila. Ang ating minimum wage ay 650 ba? Ang living wage sa pag-aaral nila ay nasa mga 1.5 at least sa isang araw. So yung sahod mo non-legislated, wala pa kalahati ng living wage ng pamilyang may apat na membro. So doon pa lang mapanggamit na ng sistema. Yun yung ikalawang extraction, yung sinasabing profit motive. Gusto kasing tumubo yung mga may-ari ng mga production, pabrika and industriya, no? At ang pangatlong extraction galing dun sa kinakaltas ng gobyerno sa ating mga binibili at sa ating mga consumables natin. Bumili ka halimbawa ng bigas sa 40 pesos na yan, 5 piso pupunta sa gobyerno. Ekonomiya ng gobyerno, in-extract nila yung tax. At hindi lang minsanan, yung pagbili mo pa lang, mayroon ka na kaagad. I think mataas tayo, 12.5% pa tayo na direct na sales tax, no? And then, yung mismong tindahan, pagkatapos ng taon, kung kumita siya, kukuhanan na naman nila ng tax. Yung nagtanim ng bigas, tatak. Yung kumain ng bigas, tatak. Yung nagluto, tatak. Tax. Serye ng tax. So yung tatlo na yon, doon nang galing ang ating laking kahalaga na makukurap. In-extract sa likasyaman, in-extract sa pawis ng manggagawa ng kapitalista, at in-extract din sa mga mamamayan sa pamamagitan ng buwis. Yung tatlong ekonomiya na yon, minsan tinatawag itong classical economics, yung optimization, tinatawag ng Marxian economics yung labor value, at neoliberal economics yung intervention ng gobyerno, no, sa ating ekonomiya. So, doon sa tatlo na yon, ang lamang na lamang yung may-ari. Yung may-ari ng means ng production, yung may-ari ng gobyerno, at yung may-ari ng propriedad, yung lupa na dapat ating lahat ng planeta pero pinag-aari ng ang mga lupa ng doon nanggagaling ang corruption. Doon ang yaman ng corruption. Kaya pag pag-uusapan natin ng corruption, wala yung bilyon na yun. Ang punot dulo ng corruption, yung sistema na bakit kasi pinipiga ang pawis ng manggagawa ng mga kapitalista at ng gobyernong kakuntsaba nila. Kaya ang pamagat ng ating diskusyon, property is theft. Ninakaw ng ilan ang yaman na para sana sa lahat. Gaano kalaki?
ang kalahati daw ng kontrolado ng 1% lang. Kalahati sa kanya. No? Yung isang top 1%, yung lowest na 10%, aba ay wala pang 3% yata sa kanila na napupunta. So napakalaki pag kinukwenta-kwenta mo yun, on average, daang beses na laki na pupunta sa kanila, napakaliit nang napupunta doon sa mga mahihirap. Yun ang totoong korupsyon. Yun ang sistema ng korupsyon na legal, na formal, at kinikilala ng korte, kinikilala ng estado, kinikilala ng civil society, kinikilala ng polite society, kinikilala ng mga simbahan, kinikilala ng lahat ng institusyon, kinikilala ng mga paaralan na property nga eh. Ang tawag nila, no? Yung nakawan na yon ang ugat ng korupsyon. At kung gusto nating mangarap ng lipunan na walang ganon, ayun ang ating hamon. Paano natin ito i-express sa pang-araw-araw na buhay? At isa yun sa dahilan kung bakit ako ay anarkista. Maaari nating ipahayag ito kung hindi natin daanin sa pera at pag-aari ang ating bahaginan. Malaki ang aking tiwala sa gift economy. Ibigay natin. Kung mayroong sobra, bigay natin. Sa Bible, sabi, di ba? To whom much is given, much is expected. Sa mga sosyalista din, no? Batay sa ambag, batay sa kakayahan, gawad, batay sa pangangailangan. From someone according to capacity, and to them according to need. Hindi ito kung sino ang nakakabili, kung sino ang may-ari. Kaya yung property, hindi yung personal property ha. Yung toothbrush mo, yung t-shirt mo, sa'yo yan. Yung property yung sinasabi natin, yung hindi mo nagagamit. Brief ni bus. Yun, sa inyo na yun. Yung hindi mo nagagamit, halimbawa yung meron kang 3 malalaking bahay na hindi mo naman nagagamit. Meron kang yate, meron kang ang dami-dami mong gamit na hindi mo naman talaga ginagamit. Ilan ba yung sasakyan ni Disca? 50 na napaka-mamahalin na ng mga sasakyan. Hindi mo naman siya ginagamit. Kung ginagamit mo, sa'yo yun. Ginagamit mo eh. So, kailangan mo yun sa iyong trabaho at sa pang-araw-araw mo na buhay. Yun ang tingin ko maganda sana nating i-develop. At hindi ito mahirap gawin. Ginagawa ito ng mga anarkista. No? Nagkaano tayo ng fruit nut bombs. Nung pandemic, ganon din naman. Ginagawa ng lahat ito. Nagbabahagi lang tayo na wala namang perahang involved. O kami sa maliit na paraan namin sa education na project, sige, libre yan, wala tayong kahit na sana. Dahil gusto nating mangarap ng alternatibo, ipamuhay natin. Sa isang bayani ang nakipagdigma, Nanlilimot ng sarili niyang bansa. Minsan pa ang inani ay mga pangungutya. ngunit di nito ni minsan ininda. Huwag kang mag-asam, napapurihan. Tawad ng lungsod, kung may lungsod. Huwag malunod na kapangyarihan. Bayad ng lingkod, ang maglingkod. Kung mamumuno ka rin lang, gawing tungtungan ang hadlang. Tuloy ang laban ng iyong
kung mamumuno ka rin lang. Kung mangunguna ka rin lang, dapat unahin ang madlang. Nahuhuli na, gawin mong una, kung mangunguna ka rin lang. Ituwid sa tamang kwenta, ang kwenta na mali. Impluwensya'y huwag ibenta sa may bentang iwali. At kung nasa posisyon, huwag kapit upo. Ilaan ang propesyon sa halip na ilako. Kung ang tungkulin, walang nagbabantay, nang di magkandaduling sa kakaanhay. Ang publikong kapiling sa pagpapanyay ng pambansang habilin, ang kakapantay-pantay. Kung mangunguna ka rin lang, Pagkuwaran at tapat, dapat unahin ang madlang. pagtularan ng lahat, Huli na, pagpapagal, pagmamahal. kung mangunguna ka rin lang. Kung mamumuno ka rin lang, Nung silungan na taba, gawing tungtungan ang hadlang. nung naalay sa iba, ang sipat tiyaga, Kung ninuno, iwan gawa. kung mamumuno ka rin lang. Kung mangunguna ka rin lang, Pagkuwaran at tapat, dapat unahin ang madlang. pagtularan ng lahat, Huli na, pagpapagal, pagmamahal. mangunguna ka rin lang. Kung mamumuno ka rin lang, Nung silungan na taba, gawing tungtungan ang hadlang. nung naalay sa iba, ang sipat tiyaga, Kung ninuno, iwan gawa. kung mamumuno ka rin lang. Kung mamumuno ka rin lang. O sige, paano tinitingnan ng mga anarkista ang nangyari sa Venezuela? Sige, try natin i-summarize na medyo nakaka-relate tayo, no? I think the other day, nireport nila na yun daw utang ng Pilipinas ay, malapit nang umabot sa 18 trillion. No? Yung GDP naman natin around 30 no? Trillion. Na kung i-compare mo yan doon sa US, ang kanilang GDP ay nasa mga 31, 32 dollars. So dollars yun sa kanila. Pero yung kanilang utang lagpas 38. Pay attention. 18 utang natin, 30 production. Sila, 31, 32 dollars, $30 trillion, 38 ang utang. Kumbaga, sa atin siguro around 60%, no, yung ating utang. Practically doble. Baon sa utang ang US. So it begs two questions. So yung una, paano nangyari at ang laki ng utang ng US? Hindi ba napakalaking bansa nito? Industrialized, leading sa research and development, new technologies, and so forth. Kasi ang dami niyang minimaintain na military and military-related installations around the world. Ang ibang estimated, 700, 800 of these installations in maybe 80, even 100 countries. So ang laki ng ginagastos niya for one thing. Talagang mababaon ka sa utang kung gano'ng kalaki yung ginagastos mo. But
Hindi ba sinasabi natin pag baon ka sa utang, hindi mas mahirap ang buhay mo? Diba? Doble ang utang nila sa atin. Bakit mas maganda ang, ang kalagayan nila kaysa atin? Gusto natin pumunta sa US. At yun ang sikreto. Kasi yung utang ng US denominated in US dollars. Sinong gumagawa ng US dollars? Siyempre yung US din. Isipin mo mayroon kang cashier sa iyong desk. Pwedeng mag-xerox ng pera. Anytime. Lang gusto mo. 10,000, pakopya tayo 10,000. Ayan. It can print, it can issue dollars at will. At ang icing of the cake, kapag ka, for any reason, nainis ang US sa'yo, naku, pwede niyang i-freeze ang iyong asset, i-disqualify ang iyong dollars. Or, much more, kapag ka pumapalag ka pa rin, pag hindi ka nadadaan sa dollar, bombahin kita. Kaya nang nangyari sa Iran, halimbawa. Kumbaga parang may hold-upper, no? May hawak na patalim, sabihin sa'yo, pautang naman. Pautangin mo, siyempre, no? Pero masisingil mo ba siya? Nako, masaksak ka. Yun ang pagkakaiba natin. Wala tayong patalim na panakot doon sa ating inutangan. Bayad tayo sa ayaw natin at sa gusto. So, yung ibang bansa, pumapalag. No? Starting with, halimbawa, itong block ng BRICS. No? Beginning with Brazil, Russia, China, India. At marami-rami na ngayon, no? So, kasama na yata yung Egypt and Saudi Arabia. Huwag na tayo dyan sa dollar. Lagi tayong ginugulangan ng US. So, tayo na lang magbilihan. Yun precisely ang nangyari sa Venezuela. Si Venezuela nakikipag-usap sa China. Alam niya, Venezuela pinakamalaking reserve deposit ng langis, no? Sa buong mundo. So, nainis itong US. Ay kailangan magkaroon ng gobyerno dun na pabor sa atin. Besides, malapit ang Venezuela sa US, di ba? Nandun sa US, Mexico, and then tawid ka ng konti, Venezuela na. baka maglagay ng mga missiles sa China doon. Yun ang nangyari sa Venezuela. In fact, na-mention pa nila yung Greenland, di ba? Kasi marami rin yaman sa Greenland. Di ba natutunaw na yung yelo doon eh. Nakikita na yung lupa. Mas madali nang minahin. Marami doon na rare earth and uranium, sabi. So, kailangan yun ng US para i-maintain yung kanyang status as the empire, global empire. Now, it's important for us to remember na yung Pilipinas, isa tayo sa mga unang sinakop ng US, di ba? Pinagbili tayo ng Spain ng $20 million para kasabay natin yung Guam, Puerto Rico. Ano pa yun? More than 100 years ago. And it's important to note na nung nangyari yun, maraming tutol na mga American leaders. Mayroon sila nung tinatawag na Anti-Imperialist League. Ayaw nilang maging imperialistang bansa kasi galing sila sa pananakop ng di ba, ng British Empire. Pero over time, ayun, naging na rin siya.
na nasarapan na siya maging imperialista. Kaya sinakop na niya yung buong daigdig. At yun exactly ang ibig sabihin ng mga aktivista pag sinisigaw nila yung imperialismo. Bagsak. So, in short, it's plain and simple. It's ano nangyari sa Venezuela? Empire economics. Anong tingin ng mga anarkista dito? For instance, bakit walang mga solidarity statement ang mga anarkista sa Maduro government? Kasi yung mga anarkista laging suspicious sa state power. Tingin ng mga anarkista sa Estado ay mapanupil. So ang tingin ng mga anarkista sa halimbawa kahit sa gobyerno ni Maduro ay oportunista at abusado. Kagaya rin ito sa atin, gobyerno natin, abusado, opportunist. No? Yun lang, yung kalaban niya, siya ay pambansang abusado, kalaban niya pandaigdigang abusado. yung US. So siyempre yung greater burden nandun sa pandaigdigang abusado. Ganun pa man, ang mga anarkista will be more prepared to criticize even avowedly socialist, self-avowedly socialist governments like Maduro's government. Siguro yung mga kapatid natin sosyalista hindi ganun kabilis maging critic, no, ng socialist governments, understandably. No? But yun ang pagkakaiba ng kaunti ng tingin ng mga anarkista sa nangyari sa Venezuela. Sa madaling sabi, empire economics or ang ekonomiya, pandaigdigang ekonomiya ng pera at gera. Ganito muna tayo. At medyo mahaba na. Kapital. Lahat ng bagay kailangan ng kapital. Kahit nga yung punishment, may kapital eh. Kawawa naman tayo, walang kapital. Sa pamilihan ng lipunan, sari-saring paninda, may kani-kanyang puhunan, pera, utak at ganda. Ang ilan ay may pangalan, ang iba ay laway lang, may nagbabanal-banalan at mga nanlilinlang. May namumuhunang pawis at hubad na katawan, kahit pagod nila'y labis, sila'y hanggang doon na lang. Mas maigi ang may bahay at lupang paupahan, kahit di maghanap buhay, laging may laman ng tiyan. Ang negosyong magaling ay magbenta ng patay, ngayon napakadali magkilap ng bangkay. Dumating na sa sukdulan, buhay ng binubuwis, inuutang sa pangalan ng ganansya't interes. Dulot ng sistema ay malaganap na lagim, sa paggamit ng puhunay, wag nawa tayong sakim. Sa damdamin ng abang, kagaya kong isang mortal, sa dugo'y mas matimbang kahit sa kapital. Napungakong di maaring magkameron ang wala, kung kaya ko minangyaring mga lakal ng bagya. Upang matyak ang tagumpay, naglakas loob ako
sa Maginoong sanay kumonsulta't magtanong. Nais ko sanang matutunan ng gayo'y magkaya ko. Paano kang namumuhunan? Ba't ang yaman-yaman mo? At ang agilang anghel ay nagladlad na ng anyo. Ang wika ni Diyos Samuel, ang puhunan ko'y kayo. Dumaan ako dito kasi ito yung isang view ng sa pinakamalaking bangko ng mundo na madalas nabanggit pagka pinag-uusapan ang financialization. Paano nga ba nag-work ang financialization? Sige, i-discuss natin. Aba, nasa pang-apat at huling bahagi na po pala tayo ng ating special series on economics. Mabilis ang recap lang muna. Sa part 1, binalikan natin yung happy economics na natutunan natin sa paaralan. Yung ika-magic ng division of labor, specialization, mass production, comparative advantage na palitan ng mga produkto. Yung masayang kwento ni Maneng at ni Manny. Yung ikang conventional na supply and demand economics. Sa part 2 naman, minuhaghag natin ang hindi na masyadong masayang economics ng pananalakay sa kalikasan, pagsasamantala sa lakas paggawa ng kapitalista, kasabay ng pagpapataw ng patong-patong na buwis sa mga mamamayan ng Estado. Ekonomiya ng uri, ika nga ng mga aktivista. At pinalawak pa natin lalo sa part 3 upang tunghayan naman ang pandaigdigang ekonomiya ng pera at gera. Empire economics. Ang tanong ngayon, saan itong lahat hahantong? At may dalawang posibilidad. Pag-igting palalo ng lamang ng iilang mayayaman o sana pag-ibis ng kahirapan tungo naman sa mas patas na lipunan. Sa kasalukuyan, obviously, lalong lumalala ang inequality. At isang malaking dahilan dito ay ang sinasabing walang habas na financialization of the economy. Ang ekonomiya ng paglago ng pera mula sa pagmamanipula ng mismong pera. Dati, pag sinasabing lumalago ang ekonomiya, ibig sabihin may investment, kaya may production. Either sa agrikultura, o manufacturing, o kaya service industries, o sabay-sabay na. Sa financialization, lumalaki ang yaman ng mayaman kahit walang nalikhang bagay na nagagamit o pinakikinabangan ng mamamayan. Kung maalala natin doon sa kaso ng manggagawa na kung saan hindi niya natatanggap yung totoong halaga ng kanyang lakas paggawa, no? Imbis na binayaran siya ng 1,500 or 2,000, ang natatanggap niya lang ay 600 or 500. Sa probinsya, baka mas mababa pa. We're not talking about small businesses. We're talking about big businesses, of course. No? Ibig sabihin, yung kanyang worth ay na-devalue. Undervalued siya. Remember that word, devalue. Devaluation ng kanyang lakas paggawa. So, doon naman sa financialization, let's say, mayaman ako kaysa sa inyo. Halimbawa, 10 yung ating units ng ating yaman. Just to illustrate, no? 5 sa akin, 5 rin sa inyo. Pero, marami kayo. Ako mag-isa lang. So, yung 5 ko, kukonsume ko siguro yung isa,
Hindi ko kailangan magtrabaho dahil marami ako eh. Mayroon pa akong natitirang 4. Diba? So yung 4, maaari kong ilagay sa pahiraman o sa sarili kong bangko. Maaari ako yung may-ari ng bangko. Diba? So, over time, yung aking 4, siguro kikita ng 2, ay meron na akong 6 na total. Kayo naman, nakukulang pa yung 5 na nasa sa inyo. Di ba siyam kayo? Para magkasya, kailangan yung manghiram. So, manghiram kayo ng 4 pa para lang magkasya. And then, kailangan yung magtrabaho para masambot yung inyong gastos. Sabihin na natin, nagsipag talaga kayo. Kumita kayo ng, sabihin na lang natin, 10. Siyam kayo, kumita kayo ng 10. So, anong mangyayari sa 10 nyo? Mababawasan ng 4 doon sa inyong inutang, and then pati sa interest na 2. So ang mangyayari sa inyong 10 minus 4 minus 2, 4 na lang ang matitira sa inyo. Ako 6. So dati hati tayo 50-50, di ba? Ngayon, ako'y 60% na, kung 10 pa rin tayong lahat ng ating yaman, 40% na lang ang sa inyo. So, kapag ulit ng ulit na cycle yon, pataas ng pataas yung magiging value ko, kayo naman ay pababa ng pababa ang inyong halaga. Our word again, nadi-devalue ang inyong halaga. Ang inyong purchasing power, ang kaya ninyong bilihin. At kaya nila tinatawag itong polarization, di ba? North Pole at South Pole. So, laki ng palaki ang agwat ng ating sa ating lipunan. But, take note, hindi ko kayo inapi bilang manggagawa, hindi ba? Wala tayong pabrika na pinag-uusapan. Wala tayong produkto na ginawa. Naghiraman lang, nagutangan lang ng kapirahan. At yan precisely yung mechanism ng financialization. And that's just for starters. Kung marami pa silang ginagawang financial instruments na sinasabi, yung securitization, speculation, insurance doon sa inyong mga investments, and so on and so forth. Na yung simple natin na kwento, maaaring isipin natin ako at kayo. Maaari din natin isipin ako yung malalakas na bansa, kagaya halimbawa ng US o ng UK, nangunguna sa pinansya, kayo yung mahihina mga bansa. Or yung pinakamalaking picture, real big picture, ako ang pinakamayayaman sa mundo. Kahit yung mga bansa ay hawak ko, kayo ang have-nots. Kayo ay aking pag-aari. Yung pinakamayayaman, kumikita ng tiba-tiba kahit natutulog lang. Samantala, kayod ng kayod ang karamihang palubog ng palubog sa pagkakautang. Gaya ng malimit na sinasabi, ang meron lalong yumayaman, ang wala lalong nawawalan. Ang mga maliliit at malalaking bayan o maging ang mga bansang imperialista ay kumbaga mga mistulang boksingero sa kwadra ng mga pandaigdigang oligarkiya na ang pinakamisyon sa buhay ay gawing pribadong pag-aari ang buong planeta. Ang sinasabing neoliberal na kapitalismo ay hindi naman talaga kompetisyon ng mga ekonomiya ng mga bansa, kundi ang pagpapatuloy ng sinauna pang malaunang tunggalian ng iilang may bangko at naglipanang may utang. Which leads us to our second to the last question. Is there even a way out? Tungo naman harinawa sa direksyon ng pagkakapantay-pantay. Mayroon at marami.
Kung may isa mang katangiang katangi-tangi sa species ika ng tao, yun yung imahinasyon. Yung mga panukala at pagsasapraktika, halimbawa ng mga konsepto ng degrowth, UBI o Unconditional Basic Income, eco-villages, local currency, community pantry, mutual aid, clean slate jubilee, ay malaunan ng isinasabuhay at pinapalaganap ng mga salinlahi at sibilisasyon sa buong kasaysayan. Yung pinakahuling nabanggit lalo ay matalisik sa aral. Matagal na kasing nadalumat ng mga sinaunang lipunan na sa kalaunan ang utang ay maglulugmok sa marami sa malubhang kahirapan kapag hahayaang mamayagpag ang ganid ng iilan imbes na pangangailangan ng karamihan. Kaya naging tradisyon na ng mga sinaunang pamunuan ang pagpapatawad at pagbubura ng mga pagkakautang ng mga angkan. Katulad halimbawa na nabanggit sa Biblia sa tuwing sinasabing Jubilee Year. Kaya last question, hindi kaya ang pag-unlad ng lipunan ay panunumbalik sa mga dati ng natutunan? Tatlong magkakaibigan ng saguba na pasyan, magsasaka, mangangaral at mangangalakan. Dooy may ermitanyo na salubong nila, may tatlong kumikisla na butil na dala. Butil ng pag-ibig, wika ng matanda, ay ipamahagi palagi sa kapwa. Ang mamang negosyante inuwi sa kanila, ang butil ng pag-ibig binigyan ng halaga. Sa hapag ng mamahalin at babasaging kristal, nilapag at itinuring na panauhi pandangan. Ngunit kahit ng butil ay panatag sa silid, ay nanatiling butil ang butil ng pag-ibig. Butil ng pag-ibig, wika ng matanda, ay ipamahagi palagi sa kapwa. Ang magiting na guro kanyang isinapuso, ang butil ng pag-ibig itinuring na ginto. Nilukuban ng talino ng maingat na pantas, sa sisid lang kumikinang ng pila na kwintas. Ngunit kahit ng butil ay panatag sa dibdib, ay nanatiling butil ang butil ng pag-ibig. Butil ng pag-ibig, wika ng matanda, ay ipamahagi palagi sa kapwa. Ang masinop na magbubukid isinalin sa paso, ang butil ng pag-ibig inalay sa mundo. At sa lupa nasa sipag at syaga ay binungkal, sa bakuran ng katuwiran na hindi nabubuwal. Sa palibot na payapa, hinasik at dinilig, sumibol at namunga ang butil ng pag-ibig. At sa lupa nasa sipag at syaga ay binungkal, sa bakuran ng katwiran na hindi nabubuwal. Sa palibot na
saliksik at dinilig, sumibol at namunga ng kalig. Tiwala at pag-asa ang butil ng pag-ibig.